Paano ko nga ba mailalarawan ang babaeng pinakamamahal ko simula pa nung ako'y 10 taon pa lang, na gusto ko kung paano niya ako pagtawanan sa tuwing ako'y makagagawa ng pagkakamali, kung paano siya mabadrip sa walang kwentang bagay, at kahit na kung paano siya umiyak sa isang simpleng late night show. Siya ang matalik kong kaibigan at kilala ko na siya simula nang kami maliliit pa. Alam niya lahat ng aking sikreto at gayon din siya sa akin. Mahal ko siya, hindi lamang dahil maganda siya at matalino, kundi pati kung paano niya pagtawanan ang lahat ng bagay at kung paano niya tingnan ang buhay ng may pagmamahal. Natatandaan ko pa nung unang pagkakataon na kami nagkakilala. 5 taon pa lang ako noon. Isang maaliwalas at mahanging hapon at wala akong makalaro. Ang kaisa-isa kong kaibigang si Troy ay lumipat ng tirahan sa kabilang bayan dahil na-promote ang kanyang tatay. Umakyat ako sa aming treehouse at doon ay napansin ko ang isang malaking truck na paparating kasunod ang isang kotse. Tumigil iyon sa isang bakanting bahay sa tapat namin at doon ay bumaba ang isang pamilya. Ilalayo ko na sana ang aking tingin nang biglang lumabas ang isang magandang babae para sa aking paningin. 5 taon pa lang din siya noon, subalit kahit sa ganong edad ay maganda na siya. Mahaba ang kulot niyang buhok na umaabot hanggang sa bewang. Maputi siya at mapungay ang mga matang mahaba ang mga pilik mata. Patuloy ko silang pinagmamasdan nang biglang napatingin siya sa aming treehouse at nakita niya akong nakatingin sa kanya. Magtatago na sana ako nang bigla siyang umiti at kumaway. Gumanti ako ng kaway at nagulat nang bigla siyang tumakbo patungo sa aming treehouse. Kaya naman tinungo ko ang hagdanan at sinabi, "Gusto mo umakyat?" Sumagot siya ng, "Pwede." Tinulungan ko siyang umakyat at nang marating niyang itaas, ay tumingin siya sa akin sabay sabi ng, "Ako si Sam. Anong pangalan mo?" Sumagot ako, "Ako si Christopher. Chris tawag sa akin ni nanay." Ngumiti siya at sinabing, "Gusto ko ang pangalan mo." Sabi niya at nilingon ang loob ng treehouse at sinabing, "Ang linis naman itong treehouse mo." Sumagot ako ng, "Salamat, ginawa ko ito para tambayan namin ni Troy. Dito kami naglalaro. Madalas din kami magbike. Siya ang best friend ko. Kaso, lumipat na sila ng tirahan." Ngumiti siya at sinabing, "Andito naman ako. Pwede mo rin ako maging best friend. Pwede tayong maglaro tulad ng ginagawa niyo ni Troy. Wala pa kasi ako nagiging kaibigan na lalaki, kaya gusto kong magkaroon. Matututo ako mag-basketball at meron akong bike. Pwede tayong magbike ng maghapon. Okay lang ba sa'yo yun?" Ngumiti ako at sinabi kong, "Oo, okay sa akin yun." Pagkatapos ay hinawakan niyang kamay ko at sinabing, "Ikaw na ngayon ang bago kong best friend." At iyon ang simula ng lahat. Kaya naman naging magkaibigan kami. Pero parang kakaiba nung una dahil isa siyang babae at maraming bagay na nag-aalangan akong gawin, tulad ng panghuhuli ng palaka, maligo sa lawa at umakyat sa puno. Pero ginawa niya ang lahat para lang mapasaya ako. May pagkakataong nahulog siya sa bisikleta dahil sa paghabol sa akin noong kami ay nagkakarera at ako ang gumamot sa sugatan niyang tuhod. Naalala ko pa nung matamaan niyang bintana ng aming kapitbahay nang naglalaro kami ng baseball at ako ang kumausap kay Mang Lito at nangakong babayaran ang nasira. Kahit na ang kapalit nito
ay ang isang linggo kong baon sa eskwela. Naalala ko pa ang mga sandaling nahulog ako sa puno nang subukan kong sagipin ang isang kuting dahil umiiyak si Sam nang makita itong nakasabit sa isang sanga. Nakipagsuntukan na rin ako sa mga malalaking bata nang lokohin nila si Sam at paiyakin ito. At nagkaroon ako ng malaking black eye at pasa sa pisngi. Naalala ko pa nung umiiyak si Sam habang nilalagyan niya ng yelo ang pasa ko sa mukha at mata, pagkatapos ay binigyan niya ako ng get well kiss. Ginawa ko ang lahat para mapasaya siya at ibinigay ko sa kanya ang lahat ng kanyang maibigan at gustuhin. Ang lawa ang aming paboritong tambayan. Madalas kaming maligo tuwing Sabado at iyon ang aming nakagawian na. Nagbabalot kami ng pagkain at kinakain namin yun sa ilalim ng puno ng akasya. Merong nakatubong puno roon na ginawa naming upuan. Doon ay madalas kaming nagkukwentuhan ng aming mga pangarap. Gusto niya maging balerina at alam niyang pangarap kong maging doktor. Hindi niya ako pinagtatawanan sa pangarap ko. Bagkus ay sinasabi niya pang abutin ko ito. Iyon ang dahilan kung bakit higit ko pa siyang nagustuhan. Sa pagdaan ng mga taon, napapansin kong ang pagtingin ko sa kanya ay unti-unting nagbago. Akala ko noon ay isang simpleng paghanga lang. Subalit nang mag-umpisa ng maisip ko siya tuwing gabi at mapanaginipan tuwing pagtulog at gusto ko lagi siyang makasama, inisip kong iyon ay kakaiba. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag, subalit nagbibigay sa akin ng isang masayang pakiramdam. Nagagawa nitong ako'y sumigla sa bawat pagkakataong nagdidikit ang aming mga kamay. Nararamdaman ko ang kakaibang sensasyon sa aking gulugod. Minsan pag kami naliligo sa lawa at pasan ko siya sa aking likod, patungo sa pampang ay tila ayaw ko na siyang bitawan. Nais kong magpatuloy ang ganong sandali at hinahangad kong wag nang matapos. Hanggang sa ma-realize kong unti-unti na akong umiibig sa aking best friend. Maraming beses na pilit kong ikinakaila ang nararamdaman ko sa kanya. Natatakot ako sa tuwing maiisip ko ang kahihinatnan kung aaminin ko ang nararamdaman ko sa kanya. Natatakot ako dahil baka isipin niyang pinagsasamantalahan ko ang aming pagkakaibigan. Natatakot akong mawala siya kaya itinago ko ang aking nararamdaman. Tumuntong kami sa edad na 16 at napansin kong araw-araw ay lalo siyang gumaganda. Nasasaktan ang puso ko sa tuwing napapansin ko ang mga lalaking nakatitig sa kanya. Gusto ko silang suntukin sa ilong habang pinagmamasdan silang nakikipag-usap sa kanya at nireregaluhan siya ng bulaklak at tsokolate. May pagkakataong pinagmamasdan ko siya sa malayo habang magkahalo ang galit at sakit. Masakit sa akin na marami akong gustong sabihin, subalit hindi ko pwedeng gawin. Maraming regalo ang gusto kong ibigay sa kanya, subalit hindi ko magawa dahil maaaring kaibigan lang ako para sa kanya. Isang araw nalaman ko na lang sa isang kaibigan na meron na siyang kasintahan. Nung unay pinilit kong paniwalain ang aking sarili na iyon ay isang bali-balita lang. Ang kanyang kasintahan, si Mark, isang sikat na senior at isang heartthrob sa aming campus. Siya bilang isang cheerleader ay malapit sa basketball team na kung saan kapitan si Mark. Nang makita ko sila isang hapon habang naglalakad sa parking lot, ay naramdaman ko ang unti-unting pagdurog ng puso ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Ang bigat sa pakiramdam na tila pasan ko ang lahat
ng problema sa daigdig. Nakita ko siyang kumaway sa akin. Subalit nagkunwari akong hindi ko sila napansin sapagkat natatakot akong makita niya sa aking mga mata ang sakit at pagsiselos na nararamdaman ko sa loob. Ang mga sumunod na araw, ang pinakamalungkot na araw sa aking buhay. Nagdurugo ang puso ko sa tuwing sasabay siya sa akin sa paglalakad pauwi na nasa tabi niya si Mark. May pagkakataong gusto kong hablutin siya palayo dito sa tuwing makikita ko silang magkasama sa hallway. Masakit na makita ang babaeng gustong gusto kong makamit na ngayon ay pag-aari na ng iba. Ang natatanging ngiti na kinasasabikan kong ipukol sa akin, ngayon ay para na sa kanya. Subalit isang araw bigla silang naghiwalay. Pinuntahan niya ako isang gabi at umiyak siya sa aking balikat. Nag-away sila at humantong sa kanilang paghihiwalay. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko sa loob. Masaya ako dahil malaya na siya at maaaring magkaroon na ako ng pagkakataon na sabihin sa kanyang aking tunay na nararamdaman. Subalit naiinis rin akong isiping maaaring nagdadalamhati ito dahil sa pagmamahal niya kay Mark. Sa mga oras na yun ay hindi ako sigurado kung ano ang gusto kong gawin. Hinayaan ko na lamang siyang umiyak. Natagpuan na lamang namin ang aming sarili na ginagawa ang mga dati naming nakagawian. Swimming tuwing Sabado, nagpapalipas ng oras sa treehouse, nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng akasya, at ginagawa ang mga walang kabuluhang kalokohang pambata. Maraming beses na nagkaroon ako ng pagkakataong ipagtapat sa kanyang aking nararamdaman. Subalit hindi ko magawa dahil natatakot akong muli siyang mawala sa ikalawang pagkakataon. Nawala na siya sa akin noon at hindi ko makakaya pang mawala uli siya, kaya naman pilit kong itinago ang aking nararamdaman. Ilang linggo na lang bago ang aming JS prom. Nakaupo kami sa isang nakatumbang puno habang pinatutoy ang aming sarili mula sa pagligo sa batis nang bigla niyang sabihin na, "Iniisip ko, Chris, kung gusto mo kaya ako maging partner?" Tila bigla akong nawala sa sarili. Pakiramdam ko ay nananaginip ako. Hindi ko akalain na ito'y mangyayari. Ilang sandali bago ako nakatugon. "Akala ko ba maraming lalaki na mamamatay para sa'yo para lang makapartner ka?" Tumalikod siya at mahinang nagsalita. "Naisip ko, mas gusto kong gugulin ang gabing yun kasama ang aking best friend." Bago muli siyang nagpatuloy sa mahinang boses na halos hindi ko na marinig. "Ikaw ba? Gugustuhin mo rin bang mamatay tulad nila para makasama ako, Chris?" Sandaling namayani ang katahimikan sa aming paligid bago ako nakasagot. Ikasasaya ko ang makapartner ka, Sam. Ngumiti siya at biglang hinalikan ang aking pisngi. Hindi ko na maitago ang kasiyahang nararamdaman ko ng oras na yun. Napansin kong mapula ang kanyang pisngi at napayuko siya. Biglang tumayo siya at tumakbo papuntang tubig. Sabay sabi ng, "Ang huling makarating sa tubig, manlilibre ng Sunday fudge." Dumating ang gabi ng prom night. Bumili ako ng bagong tuxedo, halos ibuhos ko na lahat ng laman ng pabango. Tinungo ko ang kanilang bahay upang sunduin siya. Binati ako ng kanyang ina at pinaupo ako sa sala upang hintayin ang kanyang pagbaba. Kausap ko ang kanyang ama nang marinig ko siyang nagsabi ng, "How do I look?" Napatingin ako sa itaas at doon ay nakita siya.
Napakaganda sa suot niyang strapless na puting damit at ang kanyang buhok ay nakalugay at tila hinihipan ng hangin sa kanyang mukha. Napatayo ako at ibinuka ang aking bibig, subalit walang katagang lumabas. Tapos kinuha ko ang kanyang mga kamay at nanginginig na inilagay ang corsage sa kanyang braso. Para sa pinakamagandang babae sa mundo. Tumugon siya ng, "Totoo ba yan?" Tumango ako at napangiti siya. Gumanti ako ng ngiti bago ko siya inalalayan patungo sa pinto. Nang dumating kami sa gymnasium ay muntik ko nang hindi makilala ang aming mga kaklase. Wala na ang mga maong at t-shirt at napalitan na ng mga tuxedo at gowns. Hinawakan ko ang kanyang kamay sabay sabi ng, "Will you give me the honor of your first dance?" Napatawa siya at napatango. Saka inalalayan ko siya patungo sa dance floor. Parang isang panaginip na nagkatotoo. Parang fairy tales. Parang magic. Isang mahiwagang sandali. Naroon ako, kasayaw, ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Nakangiti siya sa akin habang dahan-dahan kaming sumasabay sa himig ng malamyos na tugtog. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakatitig sa kanyang maningning na mata. Ang kulot niyang mahabang buhok ay tila alon na lalong nagpatingkad sa kagandahan ng kanyang mukha. Maraming bagay na gusto kong sabihin sa kanya sa pagkakataong iyon. Gusto kong sabihin sa kanya na siya ang pinakamagandang babae sa gabing iyon. Gusto kong sabihin sa kanya na siya lamang ang tagapagdala ng liwanag sa aking kalungkutan. At higit sa lahat, gusto kong sabihin na mahal ko siya. Nilakasan ko ang aking loob at yumuko upang bumulong sa kanyang tenga nang biglang huminto ang musika at biglang naglaho ang magic. Muntikan ko na mabigkas subalit hindi ko pa rin nagawa. Muli ay inalalayan ko siya pabalik sa aming mesa at natagpuan ang aming sarili na napapalibutan ng aming mga kaibigan. Tinanong ko siya kung gusto niya ng maiinom at tumango siya kaya umalis ako upang kumuha ng isa. Natagalan ako bago nakakuha at nang pagbalik ko sa aming mesa ay wala na siya. Tinanong ko ang kaibigan niyang si Katie kung nasaan siya, subalit sinabi nitong hindi niya alam. Kaya nag-ikot ako upang hanapin siya. Hinanap ko siya hanggang sa marating ko ang hardin. Doon ay nakita ko ang dalawang aninong naaanigan ng liwanag ng bilog na buwan. Magkalapit sila sa isa't isa. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman nang makilala ko ang puting damit na suot ni Sam ng gabing iyon. Pumihit ako at nilisan ng gymnasium nang may luha sa aking mga mata. Mula ng gabing iyon ay iniwasan ko na siya. Maraming beses na pilit niyang kausapin ako, subalit hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Ayokong marinig mula sa kanya na si Mark ang mahal niya at hindi ako. Mas gugustuhin ko pang hindi malaman kung anong kanyang tunay na nararamdaman kaysa sa marinig ang nakakasindak na mga salita at tuluyang maramdaman ang pagkawasak ng aking pag-asa at puso. Hindi ko na sinasagot ang kanyang mga tawag. Hindi ko siya kinakausap sa tuwing pupunta siya sa aming bahay. Iniiwasan ko siya sa tuwing magkakasalubong kami ng daan. Masakit para sa akin ang gawin yun subalit iyon ang nakabubuting paraan para makalimutan ko siya at maibsan ang sakit na nararamdaman. Dumating ang araw ng aming pagtatapos. Pinaplano kong kumuha ng medisina sa Maynila at kailangan kong umalis kinabukasan. Nang matapos ang programa ay lumapit siya sa akin at iniabot ang isang rosas.
Tinitigan niya ako at napansin kong may kakaiba sa kanyang mata na hindi ko maipaliwanag. Tila may kalungkutan sa loob nito at nang siya ay ngumiti, ay hindi yun ang ngiting nakikita ko sa kanya noon. Gusto ko siyang yakapin sa oras na yun at sabihin sa kanyang mahal ko siya, subalit tumalikod siya at naglakad palayo sa akin. Kaya naman kinabukasan ay lumuwas ako ng Maynila tulad ng nasa plano ko. Maswerte akong agad namang natanggap sa universidad na napili ko. Itinuon ko ang aking atensyon sa pag-aaral subalit naiisip ko pa rin siya sa gabi. Lagi kong tinatanong kung naiisip rin ba niya ako. Sinubukan kong kalimutan siya subalit hindi ko mapigilan ang sariling mahalin siya. Bawat bagay na aking nagawa ay para sa kanya. Iniisip ko kung ako'y magiging matagumpay ay magagawa ko ng magtapat sa kanya at sa pagkakataong iyon ay karapat-dapat na ako para sa kanya. 1 taon pagkalipas ng aming graduation, nang magdesisyon akong umuwi upang makita siyang muli. Palagay ko ay sapat na 1 taon para sa akin na hindi ko siya makita. Sa loob ng taong yun ay para ko 1 taong naliligaw sa disyerto at tanging ang makita siya ang nakakapawi ng aking uhaw. Sumakay ako ng bus pa uwi. Desperadong makarating agad sa kanilang bahay upang makita siya. Mayakap, tapos sasabihin kong namimiss ko siya at minamahal ko siya noon pa. Sa pagkakataong ito ay desidido akong ipaalam sa kanya na mahal ko siya. Narating ko ang kanilang bahay at nakita ko ang kanyang nakatatandang kapatid. Nginitian ko siya at napansin kong malungkot ito. Naguluhan ako. Alam kong masiyahin siya at palangiti katulad ng mahal kong si Sam. Tapos tinanong ko siya, "Hi Jen, alam kong nagulat ka kung bakit ako nandito. Well, gusto ko lang bisitahin ka at umaasa akong makita si Sam. Namimiss ko na kasi siya eh. Nasaan ba siya?" Tanging nakita ko sa kanyang mata ay kalungkutan. Bago siya nagsalita ng, "Halika, sumunod ka sa akin." Nalilito ako sa inaasal niya. Subalit sumunod pa rin ako sa kanya. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya, subalit hindi siya umiimik. Napansin kong patungo kami sa direksyon ng lawa. Katulad pa rin to ng dati, ang matandang puno na inaakyatan namin ni Sam. Ang nakatumbang puno ng nara na inupuan namin noon nang halikan niya ako sa pisngi nang ayain niya ako sa prom. Napangiti ako at lalo kong naramdaman ang pananabik sa kanya. Bigla, tumigil si Jen sa ilalim ng puno at may itinuro bago bumulong ng, "Andun si Sam." Tumingin ako kung saan siya nakaturo at napansin ko ang bagong hukay na libingan na nakasulat ang pangalan ng kaisa-isang babaeng minahal ko. Hindi ko mapaniwalaan ang aking nakita at pilit kong pinapaniwala ang aking sarili na isa lamang yung masamang biro, isang masamang panaginip at mamaya lang ay magigising din ako. Tila pinagsakluban ako ng langit at lupa at napatingin ako kay Jenny. Humihingi ng paliwanag. Huminga siya ng malalim at kasabay ng pagtulo ng kanyang luha ay sinabi nitong, "Ilang linggo pa lang nang mamatay siya. Namatay siya sa leukemia. Pero kahit na may sakit siya, ay hindi siya tumigil sa pag-iisip sa'yo. Hiniling niyang ilibing siya sa lugar na to dahil lagi niyang sinasabing ang lugar na to ay lugar ng pag-ibig. Tuluyan nang bumigay ang aking damdamin. Nanginginig ang aking buong katawan
at nangatal ang aking mga labi. Hindi ko na mapigilan ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Sabi niya, dito niya ginugol ang pinakamasasayang araw niya. At iyon ay noong kasama mo siya. Pinabibigay niya pala niya ito. Iniabot niya sa akin ang isang sulat, sabay na tumalikod ito at lumayo. Dahan-dahan kong binuksan ang sulat at nakita ko ang laman nitong tuyong corsage na ibinigay ko sa kanya noon sa prom. At sa ilalim ay napansin ko ang isang sulat. Nakapetsa iyon noong nakaraang buwan. Binuksan ko iyon at sa nalalabo kong matang tigib ng luha ay binasa ang nakasulat. Alam ko na sa oras na mabasa mo ang sulat na to, ay wala na ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mapalad ako at lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin ang isang kaibigang tulad mo. Gusto ko din ipaalam sa'yo na merong naiwan dito sa puso ko. Isang bagay na matagal kong itinago sa'yo sa loob ng matagal na panahon. Mahal kita, Chris. Hindi bilang kaibigan, but as one who would feel like spending the rest of my life with. Minahal kita mula pa sa simula. Alam mo bang lalo itong lumalago sa bawat araw at oras na magkasama tayo? Ang pinakamasayang sandali ay sa tuwing magkasama tayo. Hindi mo alam kung paano kita mapanaginipan tuwing gabi at magising sa umagang ang hangad ay laging nasa tabi kita. Pag nasa malayo ka, hindi ko mapigilan ng umiyak dahil natatakot akong baka may kasama kang iba. Hindi ko kayang makita kang may kasamang iba. Gusto ko akin ka lang sa buong buhay ko. I may sound selfish, but that's how I feel. Sa tuwing ako yung yayakapin, ay parang isang katuparan ng panaginip na mapalapit sa'yo at madama ang tibok ng iyong puso kasabay ng pagtibok ng akin. Marami akong ginawa upang matutunan mo din akong mahalin, pero hindi ko sa'yo pinahalata. Ginawa ko ang lahat para mapasaya ka dahil mahal na mahal kita na pilit ko din pinaniwala ang sarili kong mahal mo din ako. Maraming gabing ako'y umiiyak sa tuwing may isip kong hindi mo ako kayang mahalin. Palagay ko'y iisipin mo ang lahat ng sinasabi ko'y kasinungalingan. Pero nais kong sabihin, ang puso ko ay nagsasabi ng totoo dahil hindi ko kayang magsabi ng kasinungalingan sa isang taong lubos kong minamahal. Alam kong iniisip mo si Mark, pero ginawa ko lang yun para pagsilosin ka, para makita mo ko bilang isang dalaga na kayang magmahal hindi bilang isang batang babae na kalaro mo. Minsan ini-imagine kong nagsiselos ka at pinapaniwala ko ang aking sarili na isa yung senyales na meron ka ring nararamdaman sa akin. Alam mo ba nung maghiwalay kami ni Mark at nagpunta ako sa iyong umiiyak, ginawa ko yun upang malaman ko kung ano yung magiging reaksyon dahil gusto kong malaman kung mahal mo din ako. Pero nabigo ako dahil hindi ka man lang nagpakita ng anumang senyales. Nang dumating ang ating prom night, hindi mo lang alam kung gaano kasaya nang ibigay mo sa akin ang corsage at sabihing ako na yata ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nung tayo'y sumasayaw, gustong-gusto ko nang marinig sa'yo mga katagang matagal ko nang gustong marinig mula sa'yo. Ang sabihin mong mahal mo din ako, pero hindi mo ginawa. Nang lapitan ako ni Mark at magmakaawang bigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon, natakot akong makita mo kami.
Hindi ko gusto na mag-isip ka ng maling impresyon sa akin kaya sinabi kong sa hardin na lang kami mag-usap. Doon ay pinagtapat ko sa kanyang ikaw ang mahal ko. Hinanap kita pagkatapos pero hindi kita matagpuan. Nalaman ko na lang na hinahanap mo din pala ako at palagay ko'y nakita mo kaming nag-uusap. Ng mga sumunod na araw ay gusto kong magpaliwanag sa'yo pero hindi mo ko binigyan ng pagkakataong gawin yun. Patuloy mo akong iniwasan at hindi mo lang alam ang sakit na naranasan ko ng mga oras na yun. Pakiramdam ko'y gumuho ang mundo ko. Sa ating graduation day, nung lapitan kita, gustong gusto kong ipagtapat sa'yo kung gaano kita kamahal. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang marinig mula sa'yo na sabihin na ang tanging nararamdaman mo ay pagmamahal ng isang kapatid. Dahil gusto kong mahalin mo ko bilang isang babae at hindi isang dalaga o kalaro mo. Kaya ako'y tumalikod at lumayo. Now, that saying I love you might be too late. Still, I want you to know na mahal kita. At ikaw lang ang nasa puso ko. P.S. Think of me sometimes and always remember that loving you was the best thing that ever happened in my life. Hindi ko mapigilan ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata habang tinutupi ang sulat. Gusto kong sumigaw at sabihin sa kanya kung gaano ko din siya kamahal. Higit pa sa pagmamahal niya sa akin. Mahal na mahal ko siya higit pa sa kung ano pa mang bagay sa mundo. Tila nauupos na kandilang napaluhod ako sa lupa. Humagulgol na hinawakan ang lupang nakatabon sa puntod ng babaeng aking pinakamamahal. Tila naman nakisama ang panahon sa aking pagdadalamhati at pumatak ang ulan. Patuloy ako sa mahinang paghagulgol. Itinangala ko ang aking mukha sa langit habang ang mga luha ay sumasabay sa agos ng ulan sa aking mukha. Ipinikit ko ang aking mata sabay usal ng, "Oh God, send my love to heaven."